Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. Kita nyo po yan, nagkalat na mga special tools. Meron tayong rito, meron tayong ipapakita sa mga baguhan ng mga mekaniko at saka yung mga datihan ng mga mekaniko na kung paano gumawa ng special tools. O kaya ito po kasi gawa na ito, ipakita na lang natin kung paano gamitin. Kasi mga guys, kung isa kang mekaniko habang may ginagawa ka na nahirapan ka, pagkatapos dun sa ginawa mo na nagawa mo naman, tapos nahirapan ka, wala kang special tools, wala kang kagamitan. Minsan mga guys, meron nabibili sa online yan sa mga special tools, kaya lang medyo mahal. Kaya ako, ginawa ko dito mga guys, pinaikot ko yung utak ko, gumana pa naman. Dito na naman tayo Kaya mga guys, yan, kung ito ba, meron po tayong rito, injector po ng 4GX1. Ito yung mga minsan inaayawan ng mga mekaniko, sabihin ng 4GX1 malaselan. At kung paano magtanggal ng ng nozzle tube, kasi ito mga guys, yung nozzle tube na to basag yung dulo. Ito po yung pinagpalitan. Ngayon mga guys, dati po kasi nung wala tayong special tools, ilawan natin, natatalo tayo sa ilaw sa labas. Subukan natin ilawan Yun. Yan, medyo serpiolo, lumayo ka mamaya. Kasi mga guys, kaya may labi tubo, may katala. Yan, tapos meron naman 24. Kasi mga guys, kung pansinin nyo po itong itong injector po ng ng Hyundai. Ito po, Hyundai ito. Ang Hyundai Starex, Isuzu, halos isawang disenyo po niyan. Pero kung mapansin nyo po yung yung 4GX1, ang layo po, ang layo ng diferensya. Katulad nito mga guys, yung solenoid po ng Hyundai, Montero, Isuzu, napakaliit pero kung iabing natin sa Isuzu Trooper, ang laki kasi po ang ang Isuzu po kasi ang nagpapagana po dyan, bomba ng fuel po, langis. Kung ito po yung pasukan ng langis, ito po yung labasan, yung 4 na butas na yan. Ngayon mga guys, kung tumirik po yung yung trooper nyo at ayaw umandar, yun nga, tumirik at ayaw umandar na kung start mo, dalawa lang double check nyo po yan. Pwede ito, pwede rin ito, pero kadalasan po ito yung sensor po ng langis. Ngayon mga guys, ito po kasi binabasa nyo po yung yung pressure dito. Ngayon kung napundi po niyan, hindi makabasa ng pressure ng langis, hindi magbubukas yung injector, hindi magdi-deliver ng fuel. Kaya ito po, oil operated po nito. Hindi katulad nitong itong Hyundai, kuryente lang po niyan, galing sa ECU, sa computer, saka diesel lang po ito, diesel. Wala na pong ito po kasi itong Isuzu Trooper ay 3 pong operated nito, electronic dito sa taas, langis dito naman po, fuel. Yan, punta na tayo dito kung paano magbukas. Kasi kung ulitin natin ito mga guys, nandito na yung mga tools natin. Dati po kasi nung wala pa tayo nito, ginagamitan natin ng labi tubo. Kung mapansin nyo po, nakagatan na yan ng labi tubo. Dati ito po yan kasi dati yung ginagamit natin, itong labi tubo, linalagyan po yan, pinakakakat ngayon yan. Ngayon nakagawa tayo ng special tools. Yan, ito po yun. Makita natin mga guys kung paano magkalas nito. Sir, halika, hawakan mo itong ating cellphone. Kasi itong cellphone natin guys, ang ginagamit lang natin sa pang vlog natin yan. Medyo kunin mo yung mga yan. Okay, huwag mong paigaya, huwag mong gagawat na ganyan lang. Yan. Kasi mga guys, ulitin natin, ito po yung dalawa po ito ito po kasi, ito po bang isusun Hyundai, Innova, Fortuner, Hilux,
ganitong klase po yung gamit po na injector. Ngayon po yung Isuzu po na Trooper or GX1, ibang iba po. Ulitin natin ha, ang operated po nito, nag-operate si kanya tatlo po yan. Una, kuryente. Pangalawa, langis. Pangatlo, diesel. Ngayon mga guys, itong Trooper, ito pong langis, kung wala akong langis po dyan, mahinang bomba ng langis, hindi po makapagbigay si kuryente ng tamang buga ng diesel. Kasi po, itong solenoid po, ano po yan, vibrate po yan, vibration. Habang umaandar, nagbabibrate po niyan. Ito pong langis na high pressure po niyan, siya yung nag-ooperate para mag-open yung yung nozzle tip. Di bali po, katulad po nito. Yun. Ito pong Isuzu mga guys. Itong Isuzu. Yan. Habang umaandar po niyan, itong dulo nito, yung solenoid po niyan, parang po yan, vibration, gumaganyan. Ito naman po na itong nozzle tip, open close lang yan, open close. Yan. Pero po, kung magtrabaho po ito, dalawa. Langis at saka kuryente. Bago po magbigay ng diesel, bago po pumasok dito. Kasi may bukas po dyan. Ito po. Dyan papasok po yung diesel. Ganyan lang po yan, close open, ganyan. Ngayon, ang ano po dito, ang gulo kung paano natin buksan, kasi mga guys, kung kasi ninyo po, itong Isuzu, wala dito, hindi katulad po ng ng ibang model na meron pong kabitan ng 15. Yan, kung inihit mo ito, mabuksan mo na. Dati mga guys, nung nagbubukas tayo, nung wala pa tayong nagawang special tools, itong ganito, ang ginagamit natin, bitubo. Ito. Ngayon mga guys, meron tayong rito, special tools. Yan. For example, yan, umpisa na natin, tanggalin na natin to. Tanggalin muna natin to, kasi makita rin natin to kung paano gawin. Ito, dito muna tayo mga guys. Yung luma. Lagay muna natin ito mga guys. Kung pansinin nyo po, meron tayong dalawang pin. Yan. Pin na yan, para dito po yan. Kung pansinin nyo po yan, dapat nakaganyan po yan, dalawa. Yan. Yan. Ngayon mga guys, anong dapat gawin dito para may lagay natin to? Ito na po yun. Ito. Meron din butas yan. Kung mapansin nyo po, may butas. Nakatapat po dyan. Yan. Kaya ito, halimbawa, lagay natin. Hanapin natin yung butas. Yan. Yun, nakalagay na. Ngayon, meron pong Allen bolt. Di ba nilagay natin yung isa, na hold na. Yan, yung isa naman. Kita niyo po 'yon, butas na 'yan. Yan, yung butas na 'yan, kita-kita na. Yan, lagay natin. Di ba eksakto? Ilagay uli natin ito. Yan, naipit na siya. Yan. Di ba po? Kung mapansin niyo po, ito po 'yun eh. Yan. Ito po, yung butas na yan, kabilaan, yan po yung linagay natin pin dyan. Ito na. Buksan natin ngayon. Meron tayong rito. Yan. Yun. Ngayon mga guys, ito, ang mga gamit lang natin, patong-patong lang yan eh. Yan. Ngayon mga guys, kung kung para po sigurado po kayo, halimbawa binuksan nyo na ito. Binuksan nyo po itong liner. Lalagyan nyo siya ng hanggat maaari po. Lagyan nyo po ng tanda. Buhitan nyo po niyan. Kung meron kayong marking yung Intel, ito, buhitan nyo na lang. Para pagbalik nyo po dito, hindi po lumampas, hindi po kulang. Halimbawa,
meron kayong ball pen, ulitin natin ha, guhitan nyo po ito. Yan, guhitan nyo ito. Yung butas na yan, lagay nyo dyan. Yan. Para kung ano, pagbalik nyo na, dapat tapat po siya. Okay. Kasi wala tayong ano, wala tayong pintel eh. Ito na lang, yan. Tatanggalin na natin. Nawasin nyo po mga guys, ulitin natin. Yung nilagay natin dito kanina, yung dito, ito po yung pin. Ngayon, ito na po yun. Hop. Yan. Dati po kasi mga guys, nung wala po tayo nito, ito ang ginagamit natin. Kinukontra natin ng ano, ng labit. Ito ang ano, pinang-bibihit natin. Ito. Ganyan. Ngayon, kung ano, kung ito ang ginamit natin, makikita nyo po, magkakasugat dito kasi yung ngipin po niyan, babakat po dyan. Yan. Okay, ngayon dahil nakagawa tayo ng ano, special tools, ito lang po yan. Tigas. Yan, kita nyo po. Makita nyo po, yan. Andiyan na po yung mga ano. Ay, ito tutok natin eh. Yung injector, yan. Tanggalin natin yung ano. Ito. Kita nyo po. Yun na yung pin. Kita nyo po yung pin na yan. Yan, yung dalawang pin na yan. Ito po yung ano, sinukutan nito. Diba? Eksakto yung gawa ni Kuya Jess. Diba? Tanggalin natin. Diba? Kalas na. Ganun lang po, napakasimple. Ngayon mga guys, dito sa Isuzu Trooper, ganun po ang magkalas nito. Kaya yung mga baguhan ng mekaniko, kasi maraming mga mekaniko rito na, ano, na umaatras sa Trooper, dapat magpagawa kayo ng ganito para po easy lang. Yan, halimbawa ito, ganyan lang po yan. Ulitin natin, ganyan lang. Itapat nyo lang po yung butas dyan. Butas, yung butas na yan, butas dito. Yan, ilagay nyo yung pin. Yan, nakalagay yung pin na yan. Tapos ilagay nyo lang yung ano, yung tornilyo. Okay. Ngayon mga guys, ay dito tayo sa ano, sa kung paano magkalas nito. Ito po, basic lang po ito, hindi katulad nitong Isuzu na ito kasi meron ng ano eh. Meron na buong sakit dito eh. Yung 15, ano yung 15 dito? Yan, ito. Ayan, tapos lagyan mo lang na ano, design lang po siya, kaya lang hindi katulad itong Isuzu, wala akong ano, wala akong bihitan, hindi katulad nito. Yan, meron pong eksakto dyan 15. Yan, ito pong ano, itong Isuzu wala po, wala kang ano, walang makabitan, kundi ito lang, ito kayo magtanggal. Okay, dito tayo. Ito po, alam nyo ba, ang mekaniko po, sabi ko nga po kanina, na kung meron kang isang ginawang bagay na nahirapan ka, sa susunod po niyan, mag-isip ka na kung anong dapat gawin. Dapat ganun parating inisip ng mekaniko, hindi po yung puro magawa natin sa machine shop. Para hindi ko kakaya po niyan, hindi ko nagawain yan. Di, kasi yung customer natin, asan na yung kinsa nito? Yung kinsa. Yan. Tignan nyo mga guys, napakasimple lang. Meron ka lang kinsan yan, power handle. Ang dali lang ha. Yan. Ganyan lang po, pero dapat po may gato kayo. Diba? Napakasimple lang. Hindi katulad itong Isuzu. Yan. Napakasimple. Wire ito.
Kung pansinin nyo po yung Isuzu mga guys, ang daming ano, ang daming nakalas po dyan. Pero itong ano po, itong injector ng Hyundai, ito lang po natanggal yung nozzle tip kung paano magpalit ng nozzle tip. Ngayon mga guys, kung paano nyo po tanggalin po yung nandito sa ilalim, ito po yun. Yeah, sana itong mga video ko, ano, meron kayong makuhang ano, konting kalaman. Ayan, ito naman mga guys, kung paano tanggalin ito. Meron pong special tools naman to. Ito. Aha. Gamitan natin ng, meron na rito eh. Yan. Oh, tanggal. Ito po yun mga guys. Yun. Ito nyo ito. Ito. Yan. Ito po yun. Dito. Galing. Oh, yap. Yan. Ngayon mga guys, kung paano nyo tanggalin po ito, meron tayo rito. Akin lang ano sir. Special tools natin. Tingnan mo dyan. Dito lang yun eh. Alin yan, alin. Nako, baka doon sa trooper. Ito. Yan. Ano po tanggalin to? Ito po yan. Yung tinanggal natin dito, meron pong alin dito yan o. Diba? Ito, huwag nyo nang pansinin yung kalat. Kaya natin ibalik yan. Pero ito ginagawa natin, ano lang po ito? For example lang. Yan. Tapos, wire handle. Yan. Oh. Eksakto po ito. Yan, nakita nyo po yan. Kasi ito po yung pagkalasin natin dito ngayon. Ito po. Mahaba po ito. Hop, yep. Yan, kasi ito mga guys, mahaba ito. Oy. Tuk-tuk na lang natin to. Kasi ano to mga guys, meron mahaba dito. Kaya lang wala tayong tools ha. Ayan ang ano ng uli ngayon. Kung paano bunutin yan. Kunin mo nga ano yan sir, yung cutter. Ayan mga guys, ito lang. Tigas to, yan, ito. Ngayon, mabuksan natin yan, tuktok natin. Ayan, ang ano, diba? Ang lalim ng diferensya, oh. Ito po, yung tinanggal natin dito na lock. Ito po yun, dito po yun. Yan. Tapos yung tinanggal natin na una, ito po kasi kanina yan eh, ganyan yan eh. Yan. Ito yung ginamit natin dito. Oh. Oh, diba? Eksakto. Yan, yun lang po. Tignan nyo po yung diferensya po ng ano,
ng Isuzu ng ano ng Hyundai. Ayan. Ayan. Yan lang, makasimple. Tapos yung Isuzu ito naman. Yung Isuzu ba walang ganito. Ito lang po siya. Okay, sana mga guys. Ulitin ko, mag-part 2 tayo bukas. Yan o, ipaligpit na natin kay Sir ano yan. Kay Sir Piolo. Ngayon mga guys, ang ano ko lang dito, kung paano magkalas ng injector ng ano ng Isuzu na gamit po ng special tools. Okay? Kita bukas. Bye bye.